Ngayon ba ay malinaw na kung bakit ang mga Ruso mismo ang sumisira sa negosasyon? Iniulat ng intelihensyang Amerikano kay Donald Trump na tumatanggi si Vladimir Putin na itigil ang digmaan at handang makipaglaban pa ng 2 taon upang tuluyang masakop ang Donbas. Ayon sa mga pinagkukunan, maaaring abutin pa ng 2 taon ang pagsakop sa Donetsk na rehiyon. Tiwala si Putin na bawat araw ng labanan at pambobomba sa infrastruktura at mga tirahan sa Ukraine ay lalo lang nagpapalakas ng kanyang kalamangan. Samantala, sinabi ni Donald Trump na nais ni Vladimir Putin tapusin ang digmaan. Ngunit si Zelensky ang pumipigil dito. Ayon kina Stephen Witkoff at Kushner, sinabi ni Trump kay Zelensky na pinayuhan ang Ukraine na iurong ang kanilang tropa mula sa Donbas at gawing demilitarisadong malayang sonang pang-ekonomiya ang lugar. Ngunit sa ngayon, hindi pa rin tiyak ng Washington kung aling bansa, Ukraine o Russia, ang magkakaroon ng soberanya sa teritoryong ito. Bagaman sinasabi ng mga eksperto na ito ay unang hakbang lamang patungo sa aktuwal na pagkilala ng okupasyon at kontrol ng Russia. Ako, si Alexi Pechi. Talakayin natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula sa episode na ito, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento. Kung mahalaga para sa inyo ang aming trabaho, suportahan ang YouTube channel na ito sa pamamagitan ng donasyon o bayad na subscription gamit ang mga link sa video description. Lubos akong magpapasalamat sa anumang suporta mula sa inyo. Ayon sa mga source ng New York Times ngayon, sinubukan ng administrasyon ni Donald Trump ang ilang taktika ng negosasyon sa Geneva. Ang mga pinagkakatiwalaang sugo ni Pangulong Trump na sina Witkoff at Jared Kushner ay kinausap ang Iranians sa umaga at ang Russians at Ukrainians sa hapon. Narito ang sipi mula sa New York Times. Ito ay patunay ng paniniwala ni Trump na mas mainam isantabi ang State Department at National Security Council na 80 taon nang nagkokordina ng negosasyon sa pandaigdigang krisis. Dahil dito, sina Witkoff at Kushner ang naging sentro ng mga pagsisikap maresolba ang nuclear crisis sa Iran na mahigit 20 taon na at ang digmaan ng Russia laban sa Ukraine na malapit ng 5 taon. Mukhang kumpiyansa si Trump sa kanilang paraan na pinatunayan ng mga negosasyon noong nakaraang taon na nagresulta sa tigil putukan sa Gaza Strip at pagbabalik ng lahat ng Israeli na bihag ng HAMAS. Tinanggap ng Russia, Turkey at mga bansang Arabo sa Persian Gulf ang dalawang leader na ang pakikipagkasundo ay nakabase sa estilo ng negosasyon sa real estate sa New York. Lalo na kung isasaalang-alang ang malaking flexibility na inaalok ni Witkoff at Kushner. Gumagamit sila ng wika ng mga negosyador at hindi inuubos ang oras sa mga lektura tungkol sa karapatang pantao o demokrasya. At madalas, ang kanilang mga kausap sa mga usaping diplomatiko ay malapit na konektado sa mga negosyong pinapasok ng mga pamilya ni Trump at Witkoff. Ayun na nga, ayon sa mga source ng New York Times, pinahahalagahan ng mga opisyal ng Russia ang mainit at masigasig na pakikitungo ni Stephen Witkoff sa negosasyon kahit minsan ay duda sila sa kanyang pagiging mapagkakatiwalaan bilang tagapamagitan. Malinaw na baguhan siya sa mga isyong naghihiwalay sa Washington at Moscow. At noong una ay di niya isinama ang ibang Amerikanong eksperto sa negosasyon. Kumpiyansa siyang kaya niya itong gawin mag-isa. Ayon sa mga source, kamakailan ay natutuwa ang mga Ruso sa partisipasyon ni Kushner dahil mas organisado at may estruktura ang kanyang paraan. Pero sa parehong panahon, ayon sa New York Times, habang nakikipag-ugnayan kina Witkoff at Kushner, napagtanto ng mga Ruso at Iranian na pwede nilang patagalin ng walang hanggan ang negosasyon sa mga tagapamagitan na ito. Narito ang sipi. Sa Munich Security Conference na ginanap nitong nakaraang weekend, ilang mga kalahok sa negosasyon tungkol sa Ukraine ang paulit-ulit na nagsabi na may sapat na dahilan ang Russia para makilahok sa mga pag-uusap. Kakaunti lang ang malalakas na dahilan para pumirma ng kasunduan. Ayon sa militar at intelihensya ng ilang kanluraning bansa, nitong mga araw, naniniwala si Pangulong Vladimir Putin na nananalo siya. At kumbinsido si Putin na kahit paabutin ng 18 buwan hanggang 2 taon bago nila tuluyang makontrol ang rehiyon ng Donbas. Bawat araw ng labanan at bawat gabi ng mga pag-atake ng mga Russian na misil at drone
na tumatama sa mga infrastruktura ng enerhiya at mga tirahan sa Ukraine ay nagbibigay sa kanya ng mas maraming kapangyarihan. Para sa mga Iranian, ang pagpapabagal ng proseso ang huling estratehiya ng rehimen para mabuhay. Sinabi ni kalihim ng Estado ng United States na si Marco Rubio tungkol sa Iran ang sumusunod at ito ay CP. Hindi ito magiging madali. Palaging napakahirap makipagkasundo ng totoong kasunduan sa Iran. Dahil nakikitungo tayo sa mga radikal na Shiite na kleriko na gumagawa ng mga desisyon base sa teolohikal at hindi sa geopolitikal na mga konsiderasyon. Ngunit dito nagtatapos ang mga pagkakatulad sa negosyasyon ng United States sa Iran at Russia. Bakit ganoon? Sa kaso ng Iran, pinatitibay ni Donald Trump ang kanyang diplomasya sa pamamagitan ng banta ng totoong pag-atake militar kung walang magiging progreso. Sa kaso ng Russia at Ukraine, si Trump ay huminto sa direktang pagpapadala ng armas sa Ukraine na ginagawa ni Joe Biden, kaya nabawasan ang presyur ng militar. Sa kabilang banda, pinatindi ni Trump ang kontrol sa krisis laban sa anino ng fleet ng Russia na nagbebenta ng langis, na lalong nagpahirap sa mga problemang pang-ekonomiya ni Putin. Sa kabilang banda, ang administrasyon ni Trump ay nagmumungkahi ng mga Amerikanong pamumuhunan sa Russia sakaling magtagumpay sa isang kasunduan. Dahil dito, naniniwala ang mga analista na posible pa rin ang mapayapang kasunduan sa pagitan ni Vladimir Putin at Ukraine. Kung magtagumpay siyang mapalalim ang ugnayan sa Estados Unidos at maalis ang mga tropang Ukrainian sa natitirang Donbas. Pero nagpapalipas pa rin ng oras si Putin dito, habang paulit-ulit na sinisisi ni Trump ang Ukraine at ang presidente nito, sinasabing hindi pa rin daw nauunawaan ng Ukraine na mas malaki at may sandatang nuklear ang Russia. Kaya mas mabuting sumuko na lang. At dito, magdadagdag pa ako ng ilang bagay. Sa gitna ng negosasyon, sinabi ni Vladimir Zelensky sa Axios na sina Steven Witkoff at Jared Kushner ay nagsabi sa kanya na gusto ng Russia tapusin ang digmaan at dapat siyang makipag-ugnayan sa kanyang koponan. Batay sa ideyang ito, sinasabi nila kay Zelensky na maniwala na talagang gusto ni Putin ng kapayapaan at tapusin ang digmaan. Ayan, batay dyan, ituloy ninyo ang mga negosasyon. Bilang tugon, pinayuhan ni Zelensky si Witkoff at Kushner na huwag subukang pilitin siyang ibenta ang pananaw ng kapayapaan na ituturing ng mga Ukrainyano bilang mahirap. Sinabi ni Zelensky na hindi patas na si Trump ay hinihikayat ang Ukraine, hindi ang Russia na magbigay ng konsesyon para sa kapayapaan. Sa totoo lang, ang mga hindi malinis na Ruso ang sumalakay sa Ukraine, hindi baliktad. Kontra-argumento ni Zelensky na bagaman mas madali para kay Trump na pindutin ang Ukraine kaysa sa Russia, ang daan tungo sa pangmatagalang kapayapaan ay ang pagpuwersa kay Putin at hindi siya hayaang manalo. Paalala, nitong mga araw ay 2 beses sinabi ni Trump na dapat magkonsesyon si Zelensky. Inisip ni Zelensky na taktika lang ito ni Trump sa negosasyon at hindi totoong paniniwala niya. Pero ang pinakakakaiba, ayon kay Zelensky, ay hindi pa rin tiyak ng Washington ang kanilang posisyon kung aling bansa ang magkakaroon ng soberanya sa tinatawag na Free Economic Zone sa Donbas, kung ito man ay ipapatupad. Pero sa kabila nito, patuloy pa ring ibinebenta ni Trump ang ideyang ito sa mga negosasyon kahit wala naman talaga itong saysay. Sa pagtatapos ng episode, may rekomendasyon ako para sa mga kalalakihang nanonood sa channel ko. Nakahinga na ang marami matapos ang Pebrero, 14 pero paparating pa ang Marso, 8, kaya maghanda na. Madalas, kapag lalaki ay nagbibigay ng sorpresa o regalo sa babae, parang ginagawa itong political o business goal, puno ng layunin, budget, logistics, key performance indicator at iba pa. Inaasahan nating matutuwa ang babae. Pero kapag simpleng salamat lang ang sagot niya, parang nagtataka tayo, nag-effort ako, nasaan ang saya? At napanood ko ang isang video ng isang psychologist kung saan ipinaliwanag niya kung bakit minsan mas napapalala pa ng mga effort natin ang sitwasyon at tinuro niya kung paano ito gawing mas maayos. Kung ayaw mong magtrabaho ng walang napapala tuwing Marso, panoorin mo ang paliwanag na ito. Para sa akin, mahalaga na may totoong epekto ang effort ko, hindi lang magalang na tango. Kaya naging kapaki-pakinabang mapanood ang paliwanag na ito. Iiwan ko ang video link sa description at nakapin na komento, gaya ng dati. Inirerekomenda kong pumunta at panoorin ito.
10 minuto lang ng oras ninyo. At ika nga, ligtas na ang selebrasyon. At siya nga pala, magiging interesante rin ito para sa mga kababaihan. Dito na muna ako titigil. Ilagay ang opinyon at konklusyon sa comments sa ibaba, mag-subscribe sa channel at sa Telegram channel na Pechi News. Link sa description. I-like at i-click ang kampanilya para suportahan ang channel. Lahat ng link ay nasa description ng video. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.